Gabi ng December 1, 2010, nagmamadaling lumabas ng garahe ng kanilang bahay ang 28 anyos na si Staff Sergeant Nathan Paet. Late na kasi siya sa kanyang night shift schedule sa Nellis Air Force Base sa Nevada. Sa hindi kasi malamang dahilan ay hindi nag-alarm ang kanyang cellphone. Pero ang dapat sana'y isang normal na gabi para sa pamilya Paet ay biglang napalitan ng isang madugong trahedya. Paglabas kasi niya ng garahe upang magsuot ng boots, hindi niya inasahan na nag-aabang na pala ang kanyang madugong katapusan. Isa sa mga tama ng baril ni Nathan ay tumama sa kanyang liig na siyang naging dahilan ng kanyang kamatayan na nasaksihan mismo ng kanyang mga anak at asawa. Sino nga kaya ang nasa likod ng pamamaslang kay Staff Sergeant Nathan Paet? Alamin natin ang kwento sa likod ng karumal-dumal na pagpaslang sa isang mabuting sundalo at haligi ng tahanan. Si Nathan Joseph Gomez Paet ay ipinanganak taong 1982 sa Tamuning, Guam, teritoryo ng United States. Mapalad si Nathan dahil lumaki siya sa isang buong pamilya na mayroong mapagmahal na magulang at 4 na mga kapatid. Ang 3 lalaking sina Matthew, Anthony, Eric at isang kapatid na babae na si Carmela. Mabait, masunurin at matalinong bata si Nathan. Kaya ni minsan ay hindi siya naging sakit ng ulo para sa kanyang mga magulang. Magaling din itong makisama, kaya madali siyang makahanap ng mga kaibigan. Sa maliit na isla ng Tamuning siya nag-aral at dito rin niya nakilala ang kanyang high school sweetheart na si Michelle, isang Filipino-American. Sa murang edad ay na-engage na ang magkasintahan. Hindi man sila kaagad nakapagpakasal, pinayagan naman sila ng kanilang mga magulang na magsama na sa isang bubong. Nagtrabaho si Nathan sa isang hotel bilang receptionist, kaya naman maayos naman niyang naitataguyod ang binubuo niyang pamilya. Pero tulad ng tipikal na mag-asawa, pangarap ng dalawa na magkaroon ng sariling bahay at maging independent. Pero nang ipanganak ni Michelle ang kanilang panganay, kinapos ang dating saktong kinikita ni Nathan. Dito napagdesisyonan ni Nathan na sumali sa Air Force upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng graduation, nadestino si Nathan sa Anchorage, Alaska. Naiwan si Michelle at ang kanilang anak, ngunit kapalit noon ay nagkaroon ng maayos na kita ang pamilya, kaya nakalipat sila sa mas maayos na apartment. Doon na ipinanganak ang ikalawa nilang anak na babae. Kaya naman lalo pang nagsumikap si Nathan sa kanyang trabaho upang mas lalong matustusan ang lumalaking gastos ng kanilang pamilya. Pagkatapos ng 6 na taong pagsasama, nagkaroon ng dalawa ng isang engrandeng kasal na matagal nilang pinangarap. At noong 2006, nadestino si Nathan sa military base ng Arizona at na-promote siya bilang weapons loading team leader for the A-10 Thunderbolt attack aircraft. Kitang-kita kay Nathan ang dedikasyon at pagmamahal sa kanyang trabaho dahil sa patuloy na pamamayagpag ng kanyang karera. Taong 2007 nang malipat naman si Nathan sa Nellis Air Force Base sa Nevada. Dito ay nagsilbi siya bilang Assistant Junior Officer. Kasabay ng pagganda ng kanyang karera ay siya ring paglaki ng kanyang pamilya nang mabiyayaan pa silang muli ng 2 pang anak na lalaki. Samantala, nagustuhan ng kanyang misis na si Michelle na manirahan na ng permanente sa Las Vegas, Nevada. Kaya naman ito ay pinagbigyan ni Nathan nang sorpresahin niya ito sa bago nilang tahanan. Mas malaki at tamang-tama lamang sa lumalaki nilang pamilya. Nagustuhan din naman ito ni Nathan dahil 30-minute drive lamang ito mula sa Nellis Air Force Base. Labis na natuwa si Michelle sa sorpresang ito ni Nathan, kaya ibinuhos niya ang kanyang oras sa pag-aayos ng kanilang bagong bahay.
Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti na nilang naramdaman ang kakulangang pinansyal dahil sa mas malaking gastos ng pamilya kaysa sa kinikita ni Nathan. Dagdag pa ang malaki nilang bayarin sa bago nilang tahanan. Kaya naman unti-unting nagkalamat ang relasyon ng mag-asawa na madalas mauwi sa pag-aaway. Alam ni Nathan na isa ang pera sa nagiging ugat ng kanilang pag-aaway. Kaya noong 2009, nang mag-deploy ng mga sundalo ang Amerika sa Iraq, nag-volunteer si Nathan na mapabilang sa mga ipapadala ng Iraq. Mas malaki kasi ang kikitain niya doon. Samantala, muling naiwan si Michelle kasama ang 4 nilang anak. Pero sa pagkakataong ito, naisipan ni Michelle na magtrabaho sa isang telemarketing firm para kahit paano ay makatulong kay Nathan. Dahil may sarili ding pangarap ay naisipan niyang mag-aral kasabay ng kanyang trabaho. Ngunit dahil na rin sa laging magkalayo, hindi na iwasan ni Michelle na matukso sa ibang lalaki. Kay Michael Rodriguez, 31 anyos at kasamahan ni Michelle sa trabaho. Isa siyang ex-convict na nagkaroon ng kasong theft at forgery. Sa pagtatapos ng 2009, bumalik si Nathan mula Iraq at sa kanyang pagbabalik, nanibago siya sa pagbabagong anyo ng kanyang asawa. Maayos itong manamit at palaging nagpapaganda. Natuwa naman si Nathan sa nakitang pagbabagong ito sa kanyang misis. Pero lingid sa kanyang kaalaman na mamangka na sa 2 ilog ang kanyang asawa. Sa kanyang pagbabalik, nakita ni Nathan na kailangan siya ng kanyang mga anak at ayaw niyang lumaki ang mga ito na malayo ang loob sa kanya. Kaya nagdesisyon siyang manatili na lamang sa Las Vegas. Upang madagdagan ang kanyang kita, pinili ni Nathan ang night shift schedule para doble ang kanyang sahod. Ganun pa man ay hindi nagtagal ang kaayusan sa pamilya Paet. Muling naging issue ang pera na lagi nilang pinagtatalo ng mag-asawa. Thanksgiving ng taong 2010, dinalaw sila ng kapatid ni Nathan na si Eric at ng asawa nitong si Veronica. Kapansin-pansin ayon kay Eric ang kakapusan sa pamilya. Walang laman ang pantry, pati na ang ref ay puro tubig lamang ang laman. Napansin din nila ang tensyon sa mag-asawa na halatang may problema sa kanilang relasyon na tila tinitiis na lamang ang isa't isa. Bagay na muling naisip ni Eric nang biglain sila ng balitang nagpayanig sa buong pamilya. December 1, 2010, mag-aalas 11 na ng gabi. Nagmamadali si Nathan sa paghahanda papasok sa trabaho dahil sa hindi niya malamang dahilan ay hindi nag-alarm ang kanyang cellphone. Halos takbuhin ito ang paglabas sa garahe upang doon magsuot ng boots at ihanda ang kanyang sasakyan. Pero ilang saglit pa lamang nang makalabas si Nathan patungong garahe, sunod-sunod na putok ng baril ang ikinagulat ng mag-anak na nooy kasalukuyan ng natutulog. Hindi nakuhang bumaba ni Michelle dahil natakot ang kanyang mga anak, pero nang madinig niyang may pumasok sa hagdan, bumaba siya kasama ang mga bata at doon na nga nila natagpo ang naliligo sa sarili niyang dugo ang kanilang padre de pamilya hanggang sa bumagsak na ito sa carpet. Mabilis na tumawag sa 911 si Michelle upang humingi ng tulong, ngunit sa kasamaang palad, hindi na nakuhang ilaban ni Nathan ang kanyang buhay nang malagutan siya ng hininga sa ospital. Samantala, agad na inilunsad ang investigasyon sa pagkakapaslang kay Nathan nang hindi pa nakikilalang sa Larin. Ikinuwento ni Michelle sa mga investigador ang buong pangyayari ng gabi niyon na siya'y maagang umuwi bandang alas 5:30 ng hapon, taliwas sa dating uwi niya na alas 10:30 ng gabi galing sa trabaho. Hindi raw kasi maganda ang kanyang pakiramdam kaya umuwi siya ng maaga. Nakatulog si Nathan sa couch at niyaya pa nga raw niya itong umakyat upang doon ituloy ang kanyang tulog. Bandang alas 11 daw ay nagising ito at nagmamadaling gumayak sa pagpasok. Pero hindi raw niya inasahan na iyon na pala ang huling beses na makikita niyang buhay ang kanyang mister. Paglabas ni Nathan ng garahe, 2 sunod na putok daw ang kanyang nadinig at dahil natakot sila ng kanyang mga anak, hindi daw kaagad siya bumaba
Pero nang madinig daw niyang may pumasok sa bahay, doon daw niya nakita si Nathan na tigmak ng sarili nitong dugo hanggang sa bumagsak na ito sa sahig. Samantala, ni-rule out ang motibong pagnanakaw dahil naroon ang susi ng sasakyan at ang wallet ni Nathan. Inamin ni Michelle na nagkakaroon sila ng problema sa pera nang tanungin siya ng mga investigador. Kinuha din nila ang cellphone ni Nathan upang humanap ng lead. Ngunit wala silang nakita kundi isang matino at mabuting haligi ng tahanan. Sa patuloy na investigasyon sa kaso, ilang mga saksi ang nakakita sa itim na kotse na mabilis na tumalilis matapos ang pamamaril. Nakilala nila ang sasakyan na pag-aari ni Michael Rodriguez, ang katrabaho at kabit ni Michelle. Inimbitahan nila ito sa presinto upang hinga ng statement, ngunit nag-alibay ito na nang maganap ang pamamaril ay kasama niya ang isang babaeng dating prostitute na nagngangalang Jessica Austin sa isang hotel bandang 11:00 ng gabi. Pinatutuhanan naman ito ni Jessica nang imbitahan ito ng mga pulis upang tanungin kung totoo ang sinasabi ni Michael. Ngunit kasabay nito ay natuklasan ng mga investigador ang mga kakatuwang text messages sa pagitan ni Michelle at Michael Rodriguez tungkol sa isang contract at kliyenteng nagngangalang Van Dyke, ilang minuto bago ang pamamaril kay Nathan. Lumalabas na nagpalitan pa ng mensahe ang dalawa tungkol sa niluto nilang plano na patayin si Nathan, ilang minuto bago ang pamamaril para makuha ni Michelle ang halagang $650,000 na insurance nito. Dahil dito, inimbestigahan nila si Michelle at sa huli, inamin ni Michelle sa mga pulis na may relasyon sila ni Michael. Inamin din niyang si Michael ang nagplanong patayin si Nathan para sa military life insurance ng kanyang asawa. Kasama nitong isinagawa ang plano si Corey Hawkins, isa ring ex-convict. Sinubukan daw niyang pigilan ang plano ngunit hindi ito binili ng mga pulis. Dahil pagkatapos barilin ni Michael si Nathan, nag-send pa ito ng smile emoji kay Michael. Mas lalo pang lumakas ang kaso laban sa tatlo nang lumapit sa mga pulis si Jessica Austin, ang babaeng kinasabwat ni Michael at Corey, upang pagtibayin sa mga pulis na magkasama sila ni Michael sa isang hotel nang oras na maganap ang krimen. Siya pala ay dating girlfriend ni Corey Hawkins na pinangako ang bibigyan ng pera ni Michelle kapag naisagawa nila ng malinis ang plano at pumayag siyang sumama kay Michael sa isang hotel para pagtibayin ang alibay nito na magkasama sila sa mga oras na isasagawa nila ang krimen. Inaresto ang tatlong main suspect na sina Michael Rodriguez, Corey Hawkins at Michelle Paet na kalaunan ay hinatulan ng guilty sa kasong first-degree murder and conspiracy at nasentensyahan ng habang buhay na pagkabilanggo nang walang posibilidad ng parole. Nag-plead ng guilty si Michelle at maging ang dalawang kasama nito upang maiwasan ang parusang kamatayan. Samantalang si Jessica Austin ay nag-plead ng guilty sa kasong conspiracy to commit murder at nakapending pa ang kanyang kaso. Ayon naman kay Eric, kapatid ni Nathan, hindi kailangang mamatay ni Michelle upang sila'y matahimik. Ang malaman ni Michelle na kayang mabuhay ng kanyang mga anak na hindi kailangan ng isang inang tulad niya at malaman ng mga ito kung anong klaseng ina siya at kung ano ang kanyang ginawa sa kanilang ama ay sapat ng kabayaran para sa kanila.